Magandang araw mga viewer at subscribers. Welcome sa ating December episode tungkol sa kasagutan sa tanong ng ilan na kung saan nga ba nagpapagas ang mga bus. Sa mga dating sumusubaybay sa ating munting channel, maraming salamat po sa pag-aabang ng bagong episode. Para sa mga bago at ngayon palang manonood, mag-subscribe na at itap na ang subscribe, pati na rin ang bell button para updated po kayo sa tuwing may bagong episode. Karamihan ng Metro Manila Terminal ng Victory Liner ay may refueling station, tulad sa Caloocan, Sampaloc at Pasay. Maliban lamang sa Cubao at Camias na walang fuel station sa loob ng terminal dahil nasa motor pool along E. Rodriguez Sr. Avenue at sa Baler Shop sa Quezon City ang refueling station nila. Sa mga provincial terminal naman ay mayroon sa loob ng Cabalan Shop sa Olongapo City at Dagupan Shop sa Pangasinan. Samantalang sa Cagayan Valley ay nagre-refuel sa mga partner na gasoline station sa Santiago City, Isabela dahil malayo at magastos kung magkakaroon ng sariling refueling station sa naturang lugar. Noon, gumagamit ng sariling tanker ang kumpanya pagbibili ng krudo. Pero ngayong limitado at kaunti na ang bus na bumabiyahe, dinideliver na lamang ng mga petroleum company ang mga order sa iba't ibang mga refueling stations. Bago isalin o diskarga ang mga delivering diesel patungo sa mga tangke ng fuel station, ay tinicheck ng security guard at ng fuel attendant ang tanker tama sa sukat ang karga nito. Dati, sinusukat pa ng dipstick para malaman kung gaano pa karami ang laman na tangke sa ilalim. Pero ngayon, may aparato na nakakabit para mamonitor kung gaano karami ang laman ng tangke sa ilalim ng lupa. Ang tanker driver na rin ang nagdidiskarga ng mga krudo mula sa tanker truck papunta sa underground tank ng refueling station. I can't think nothing better than spending my day with you. My life is sunny and better, girl, when I'm with you. She luminous so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, girl, nah, 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 nah. Just me and your songs alright, girl. I want nobody but you. 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 Better if I save the songs for you when you feel down and better. Shawty, I'll be there for you. We'll be like Bonnie and Clyde, how with everybody else, you and me against the world, girl. You'll be my B, I'll be your J, yeah. We'll be so dangerous in love, girl. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, girl, nah, 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 nah. Just me and your songs alright, girl. I want nobody but you. I want nobody but you.
want nobody but you. Kung mapapansin, sa magkabilang gilid at likuran ng mga tanker, may mga ganitong sign. Ito ang HAZCHEM sign na ginagamit sa buong mundo para magbigay ng kaalaman tungkol sa mga hazardous product na dala ng tanker. Makikita dito ang UN number ng dalang produkto ng tanker. Ang UN number na 1268 tulad ng nakikita sa screen ay ibig sabihin petroleum products ang laman ng tanker na ito. Ang hugis rhombus naman ay ang sign na ang produkto ay flammable. Nakalagay din ang mga contact numbers na tatawagan in case of emergency tulad ng sunog. Ang ibig sabihin naman ng 3YE ay number 3 for foaming, ang Y naman ay breathing apparatus at fire kit, at ang letter E ay evacuation. Sakaling magkaroon ng pagliyab o sunog sa taglay ng mga produktong petrolyo ng tanker, kinakailangan ng foaming agent at breathing apparatus ng mga bumbero sa pagkapula ng apoy ito. At siyempre, kailangan lisanin o evacuate ang mga tao sa paligid ng lugar na may sunog. Ang mga bus ay gumagamit ng diesel para mapatakbo ang makina. Karamihan sa mga bus ay 300 liters ang laman ng tangke. Bawat bus ay full tank bago bumiyahe. Kapag nakalimutan magkarga ng krudo ng driver, maaari siyang tumirik sa kalagitnaan ng biyahe. Hindi rin siya allowed magpakarga sa mga gas station ng basta-basta nang hindi humihingi ng approval mula sa mga nakatataas. Ang diesel ay binibili sa mga petroleum company at nanggagaling ito mula sa mga refinery nila sa Bataan o kaya ay sa Batangas. Pagkatapos makumpleto ang delivery at paperworks, ay babalik na ang mga tanker ng petroleum company sa Bataan o Batangas para magkarga muli at mag-deliver sa ibang mga lugar at kumpanya. Noong nakaraang October 23, 2021 ay muli kaming bumalik sa Quezon City Hall para sa second dose ng aming COVID-19 vaccine. AstraZeneca ang tinurok sa batch namin, kaya matagal ang pagitan mula sa first dose noong July 31, 2021. Layunin ng Victory Liner na mabakunahan ang mga empleyado nito para muling makabalik na sa normal ang biyahe. Ang industriya ng transportasyon ay isa sa mga naapektuhan ng pandemyang ito. Kaya naman, hangad ng aming kumpanya ang makabalik sa mas maraming biyahe para muling makapaglingkod sa aming mga minamahal na pasaheros sa mga siniserbisyong destinasyon at mga probinsya. Sa kasalukuyan, diesel pa rin ang pangunahing ginagamit sa mga truck, bus, mga kotse, at maging sa mga tren. Ang diesel ay naimbento ni Mr. Rudolf Diesel sa Germany noong 1893. Kung nabubuhay lang siguro si Mr. Rudolf Diesel, ay makikita niya ang kanyang imbensyon na laganap worldwide. Naitampok natin ng bahagya ang kasaysayan ni Mr. Diesel sa nakarang episode noong March 2021. Kaya sa inyong may mga pangarap at nais maging inventor, ituloy-tuloy niyo lang po ang inyong hilig at huwag susuko. Dahil minsan, kung kailan nawawalan na tayo ng gana at pag-asa, saka dumadating ang mga di inaasahang bagay o sorpresa. Tiwala lang po at dasal, kayang-kaya niyo yan.
Hanggang sa susunod na episode, ito po ang inyong conductor na vlogger pa, Andy Raff. Maraming salamat po.